Inakusahan naman ni Commissioner Amy Ferolino si Commissioner Rowena Guanzon na sinubukan daw impluwensya ng desisyon niya kaugnay sa disqualification case ni Bongbong Marcos. Giit ni Ferolino, walang undue delay sa paglalabas ng resolusyon. Sumagot naman si Guanzon at binigyan na ng memo si Ferolino. Saksi si Joseph Morong. Sa liham ni COMELEC Commissioner Amy Ferolino kay COMELEC Chairman Sharif Abbas, tinawag niyang quite appalling o halos nakakakilabot na may draft na ng opinyon si First Division Presiding Commissioner Rowena Guanzon sa disqualification case laban kay Bongbong Marcos gayong wala pang isinusumiting resolusyon ang ponente at hawak daw niya ang lahat ng records. Naglabas pa raw si Guanzon ng memorandum na kalakip ang separate opinion nito para sa isang resolusyong di pa na ilalabas. Maliwanag daw kay Ferolino na iniimpluwensyahan siya ni Guanzon para pumanig sa kanya. Pero hindi raw sila magkatulad ni Guanzon o nahahawig man lamang ng pananaw. Sa pagsiwalat ni Guanzon na si Ferolino ang ponente ng kaso, nalanta daw si Ferolino sa posibleng panggigipit ng iba't ibang personalidad at organisasyon na pwede raw niyang ikapahamak. Sa reklamo naman ni Guanzon na inkomunikado si Ferolino, sinabi niyang cordial at civil siya noon kay Guanzon bilang respeto, kahit pati sa mga alanganing mensahe nito sa kanya. Pero kamakailan, naglimita na raw siya ng kabaitan at hindi na pinapansin si Guanzon dahil inalisan daw siya nito ng privacy at peace. Giit ni Ferolino, walang undue delay sa pagresolba sa kaso. Wala rin daw kasunduan ng mga commissioner ng First Division na sa January 17 lalabas ang desisyon. Si Guanzon lamang daw ang nagset ng petsa at idinakda o inimpose sa kanila ni Commissioner Marlon Casquejo. Tweet pa nga raw ni Guanzon ang petsa. Twitter pa raw ang unang nakaalam at hindi sila mga commissioner. Paliwanag ni Ferolino, matapos ang preliminary conference noong January 7, nagpositibo sa COVID noong January 12 ang kanilang abogado naka-assign sa kaso. Imposible raw na makapag-draft ng komprehensibo at mabusising resolusyon sa loob lamang ng 3 araw. Hindi raw niya kayang isakripisyo ang kalusugan ng kanyang staff na nagka-COVID. Hindi raw matatawag na undue delay kung wala pang resolusyon 12 days matapos ang huling pleading. Sabi ni Ferolino, ang 15 days daw na palugit sa ponente para isulat ang resolusyon ay para sa isang kaso lamang at hindi sa mga consolidated case tulad kay Marcos. 3 kaso ang consolidated sa First Division. Ani Ferolino, may sapat na panahon pa raw para makapagsulat ng isang patas na resolusyon sa isang masalimuot at highly rated case. Kung may delay raw, yan ay sa pagtatakda ng preliminary conference. Pero hindi raw ito na-set agad dahil inadjust ito para sa pagdating ni Guanzon sa Maynila. Ang nangyari daw ay hindi undue delay, kundi undue rush o pagmamadali. Hindi lang daw petsa ang ipinipilit sa kanya ni Guanzon, kundi sinasabihan din siyang i-adapt ang opinyon ni Guanzon. Inilahad kahapon ni Guanzon na ang boto niya ay para i-disqualify si Marcos. Ayon sa mga mapagkatiwalaang source, walang self-imposed deadline si COMELEC Commissioner Amy Ferolino kung kailan lalabas ang desisyon sa kaso laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Sa pagsusulat ng resolusyon, tinitiyak lamang daw niyang hindi makokompromiso ang COMELEC at mabigyan ito ng respetong nararapat. Hiningi rin ni Ferolino kay Chairman Abbas na i-review ang pagharap ni Guanzon sa media at ipinaalala ang sub judice rule o panuntunang bawal talakayin ng isang kasong nililitis pa. Sabi ni Guanzon, hinihintay raw niyang mabigyan ng kopya ng liham ni Ferolino para makasagot siya. Pero isang tanong lamang aniya ang dapat masagot para matapos na ang issue. Kailan ilalabas ang resolusyon? Ilalabas na po ba ninyo, Commissioner Ferolino, ang inyong resolusyon, ang ponensya, bago ako mag-retire? Kasi yun lang naman ang pinag-didiskusyon na natin dito eh. Kung ilabas mo na ba yan, di wala na sana tayong pinag-uusapan dito. Sa kanyang kapasidad bilang presiding commissioner ng First Division, nagbaba ng memo si Guanzon kay Ferolino. Pinasasagot niya si Ferolino kung bakit naaantala ang ponensya. Binigyan siya hanggang alas 12 ng tanghali ng January 31. Wala pang sagot dito si Ferolino. Sa February 2 ang retirement ni Guanzon. Paritiro na rin sina COMELEC Chairman Abbas at Commissioner Antonio Co. Jr. 4 na commissioner na lamang ang maiiwan kabilang sina Casquejo at Ferolino ng First Division. Kung hindi agad mapupunuan, may posibilidad na hati ang COMELEC en banc kapag nagbotohan sa isang kaso ng walang tiebreaker. Habang wala pang bagong appointment, sinabi ni Guanzon na si Commissioner Socorro Inting ang uupong acting chairperson bilang pinaka-senior sa mga matitirang commissioner. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Makaigang saksiyan ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News.
I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad naman, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.